Dahil sa nakita ni Luntian ang pagiging miserable ng kanyang kapatid na si Marikit nang mas piliin ng boyfriend nito ang mana kaysa sa kanya, ay ipinangako niya sa sarili na hindi ang puso ang kanyang paiiralin pagdating sa pakikipagrelasyon. Kailangan ay maging praktikal siya sa pagpili ng lalaking pakakasalan. Dapat ay mayaman ito kahit hindi gwapo. Luntian, Mars, may papagawa ako sa'yo. Nakangiting wika ni Marge, ang baklang kaibigan niya. Sa butik din nagtatrabaho si Luntian bilang isang mananahi ng gown. Dati ay sa mall siya nagtatrabaho, ngayon ay sa patahian na. Mas okay ang kitaan at hindi gaanong pressure. Saka mas bagay ang beauty niya sa pananahi at pagdidisenyo ng gown kaysa maghabol ng benta araw-araw sa pagiging sales lady sa mall. Ano na naman yan ha? Magkakapera ba ako dyan? Sunod-sunod na tanong ni Luntian kay Marge. Ikaw talaga mukha kang pera. Pero alam kong gusto mo makabingwit ng isang bilyonaryo. Ano, payag ka ba? Mukhang magandang offer nga yan ah. Sabihin mo sa akin, dali na. May customer kasi ako ng gown. Mayaman siya at maganda. Sabi niya kung mahilig ba daw ako magpunta sa gala. Sabi ko, oo naman. Why not, di ba? Then yun nga, binigyan niya ako ng invitation card para sa gala. Kaya lang, hindi ako pwede sa gabing yun. Kaya ibibigay ko na lang sa'yo ang 2 invitation card. Isama mo si Marikit para makabingwit din siya ng mayamang lalaki sa gala na yun. Ako na ang bahala sa susuotin yung 2. O tapos, anong ipapagawa mo sa akin? Magaling ka namang mag-design ng damit, hindi ba? Pwede mo bang gawan yung loyal customer ko ng magandang gown para sa kasal niya? Yun lang ang gagawin mo kapalit ng 2 ticket. Nakangiting sagot ni Marge kay Luntian. Sandaling nag-isip ang dalaga. Gown lang talaga ha? Alam mo namang hidden talent ko ang pagguguhit eh. Kaya hindi ko masyadong pinapakita. Sabi ni Luntian. Yes! Okay, ito na ang invitation card. Mamili ka na lang ng isusuot ni Marikit sa loob ng dressing room. Sa susunod na gabi pa naman ng gala kaya may oras pa kayo para mag-prepare. Tamang-tama, Marge. Maghahanap kami ng bilyonaryong mapipikot. Agree ako dyan. Sa gandang meron kayo ni Marikit, sigurado akong maraming maglalaway sa inyo. Oras na para maging praktikal at maging mayaman. Masayang sigaw ni Luntian na sinang-ayunan naman ni Marge. Basta kapag naging mayaman kayo, huwag niyo akong kakalimutan ha? Oo naman, ikaw pa ba? Siyempre hindi ka namin makakalimutan. Nakangiting wika ni Luntian sa kaibigan. Masayang-masaya si Luntian nang sumama sa kanyang kapatid sa gala. Sinabi niya rito ang kanyang plano. At yun ang maghanap ng lalaking bilyonaryo na pipikutin nila ngayong gabi. Pero dahil bitter ang kapatid niya, ay hindi ito sang-ayon sa kanyang plano. Luntian, ang mga bilin ko sa'yo, huwag mong kakalimutan. Paalala ni Marikit nang paalis na sila ni Luntian. Oo na, kahapon mo pa sinasabi yan kaya memorize ko na. Ikaw ang nakakatanda sa ating 2 pero ikaw tong isip bata. Excuse me, hindi kaya ako isip bata. Pwede na nga akong gumawa ng bata eh. Luntian? Saway ni Marikit sa kapatid. Oo na. Bilisan mo na dyan at baka mali tayo sa gila. Nakangiting wika ni Luntian. Isang green evening gown ang suot niya. Baby heart shape ang disenyo sa may bandang dibdib ng damit. May malaking slit sa kanang bahagi ng kanyang hita. Itinali niya lang ang kanyang mahabang buhok. Naglagay rin ng makeup sa mukha si Luntian. Napakaganda niya sa suot niyang evening gown. Hindi may pagkakaila na angat ang beauty nila sa lahat ng naroon sa event. Nakikita na agad ni Luntian na maraming potensyal na mapipikot na binata sa gabing yun. Pinagtitinginan sila ng kalalakihan. Pero syempre, ay pipili si Luntian ng gwapong bilyonaryo at medyo kaedad niya. Dahil nagrereklamo na si Marikit na gutom na ito, ay siya na ang nagpresenta na kumuha ng pagkain nila. Hay nako, nasan ba rito ang buffet table? Napakalawak naman kasi ng lugar na to. Naiinis na tanong ni Luntian sa sarili. Kanina pa siya naglibot at hindi man lang makita ang buffet table na hinahanap niya. Hi Miss Beautiful, may hinahanap ka ba? Tanong ng isang lalaki na may suwabing boses ang narinig ni Luntian. Nang lumingon ang dalaga ay halos malaglag ang puso niya pagkakita sa gwapong nilalang na nasa harapan niya. Makalaglag pa ang tagli nitong kagwapuhan at karisma. Nakakatangi rin ang ngiti nito. Narinig niya ang mahinang pagtawa ng lalaki sa kanyang harapan. Alam kong gwapo ako, pero sa uri ng titig mo ay para na ako matutunaw. I'm Yuri Torres, and you are?
Pagpapakilala ng binata kay Luntian. Inilahad pa ni Yuri ang kamay niya sa dalaga. Ako si Luntian. Luntian Espiritu. Pagpapakilala naman ni Luntian sa binata at inabot din niya ang kamay ni Yuri na nakalahan. Nang maglapat ng kanilang mga palad ay bigla na lang parang may paru-parong nagliparan sa tiyan ni Luntian. Ramdam din niya ang libo-libong elektrisidad na nanalaytay sa kanyang mga ugat. Mahinang pinisil ni Yuri ang malambot na kamay ni Luntian. Hindi na naman kaagad ng dalaga ang kanyang kamay. Nice meeting you. And you have a nice name by the way. Muli na namang ngumiti si Yuri na siyang nagpabili sa pagtibok ng puso ni Luntian. Nice meeting you too. Pwede bang magtanong? Medyo nahihiyang tanong ni Luntian sa binata. Sure, anything. Alam mo ba kung nasa ng buffet table? Nagpakawala na naman ng matamis ng ngiti si Yuri na lalong nagpahanga kay Luntian. You're hungry? Hindi, yung kapatid ko kasi gutom na eh. I see. Siya bang kasama mo rito? Oo. Pwede mo ba akong samahan? Baka kasi nagagalit na yun dahil sa gutom. Sure. Kanina ka pa naghahanap sa buffet table? Mga kalahating oras na. Nalibot ko na nga ang lugar eh, pero wala pa rin. Nakasimangot na wika ni Luntian kay Yuri. Mahinang natawa si Yuri dahil sa itsura ng dalaga na parang bata. Mali ka kasi ng daan, pero tumama ka ng daan para makita kita. Simpleng hugot ni Yuri sa dalaga. Ay, sumingit ka kaagad? Kakakilala pa nga lang natin, mukhang dumidiskarte ka na agad. Taas ang kilay na sabi ni Luntian sa binata. Siyempre naman, baka maunahan pa ako ng iba eh. So, tayo na? Anong tayo na? Tayo na. Kuha na tayo ng pagkain ng kapatid mo. Ayan na ni Yuri sa dalaga. Akala ko naman kung anong tayo na. Malapit na sila sa buffet table nang makita ni Luntian ng kapatid na kumukuha ng pagkain at may kasama na itong lalaki na gwapo at mukhang mayaman. Lihim na napangiti si Luntian. Mukhang may mapipikot ang kapatid ko ngayong gabi ah. Pabulong na wika ni Luntian sa sarili. May sinasabi ka ba? Tanong ni Yuri sa kanya. Wala naman. Kuha na tayo ng pagkain. Mukhang nakakuha na rin ang kapatid ko eh. Ganun ba? Tara na, let's grab some food and let's talk about you and me. What do you think? Wow naman, ang bilis mo. Para kang isang ipo-ipo sa bilis. Like what I've said earlier, ayoko maunahan ng iba. Seryoso na ang boses ng wika ni Yuri kay Luntian. Nawala ka agad ang mapaglaro nitong ngiti sa labi. Wow possessive much? Tumaas ulit ang kilay ni Luntian nang sabihin yon. Well, you can say that. Tapos ka naman kumuha ng pagkain. Let's go. Tama na to. I'm on a diet kasi eh. Doon tayo sa wala masyadong tao. Gusto ko ng privacy kapag kumakain ako. Sure. Gusto ko ring masolo ka. Halata nga eh. Natawa si Yuri sa sinabi ni Luntian. Yuri Torres is one great player. He's known as one of a womanizer bachelor. Wala itong pakialam kung may nasasaktan man itong mga babae. After nitong makuha ang gusto nito sa isang babae, ay itinatapon na nito na parang basura. Sabi nga ng iba, para lang itong nagpapalit ng brief kung makapagpalit ng girlfriend. Pero nang makita nito si Luntian, nawala sa isipan ni Yuri ang pakikipaglaro. Matagal itong napatitig sa maganda at inosenteng mukha ng dalaga. Hey, kanina mo pa ako tinititigan. Hindi ka naman siguro vampira, no? Mukha kasing kakainin mo ko ng buhay eh. Pukaw ni Luntian sa binata. Isa na namang makalaglag panty ang naging ngiti ni Yuri sa kanya. Well, gusto na nga kitang kainin eh. Pilyong wika ni Yuri na siyang ikinapulan ng mukha ni Luntian. Ohoy, wala namang ganyanan. Hindi ka naman aswang, di ba? Hindi ako aswang, but I can lick and sip your flesh. Yuri, napaka-flirt mo. Nagsasabi lang ako ng totoo, Luntian. I really want to savor your lips until it's sore. Gutom ka lang. Kumain na nga tayo. Nakasimangot na ayan ni Luntian sa binata. Pulang-pula na kasi ang kanyang muka. Pero kailangan niyang maging matatag para maisakatuparan ang kanyang plano ngayong gabi. Kailangan niyang makilala ng mas mabuti si Yuri upang mapikot niya ito. Nang matapos ang dalawa na kumain ay nagpaalam si Yuri na kukuha ng wine para sa kanilang dalawa. Agad namang tinawagan ni Luntian si Marikit
para sabihin na nakahanap na siya ng lalaking bilyonaryo na pipikutin. Plus points na lang ang pagiging gwapo nito. At katulad ng dati ay panay ang bilin sa kanya ng kapatid. Nang makitang papalapit na si Yuri sa kinauupuan niya, ay agad na siyang nagpaalam kay Marikit. Hey, sino kausap mo? Tanong ni Yuri nang makabalik na mula sa pagkuha ng wine. Ang kapatid ko. Nagpaalam lang ako sa kanya. Mukhang di mo ko hahayaan na makaalis eh. Pabirong wika ni Luntian kay Yuri. Mabuti naman at alam mo. I want us to know each other first. Here, cheers tayo. Ibinigay ni Yuri kay Luntian ang kopitang may lamang wine at mabilis naman yung tinanggap ng dalaga. Cheers! Panabay na wika ng dalawa at sabay na ininom ang wine na nasa kopita. Can I ask you something? I mean, about you. Okay lang ba? Tanong ni Yuri habang matiim na tiningnan ng dalaga. Sure, you can ask me anything. May boyfriend ka na ba, Luntian? Grabe, ang bilis ah. Wala, and I don't have a plan. Ikaw, may girlfriend ka na? Wala rin, single ako. But when I saw you, biglang nagbagong isipan ko. Gusto ko na magkaroon ng girlfriend. Os, at sino naman ang niligawan mo para magkaroon ka ng girlfriend? Ikaw, nakuha mo ang atensyon ko. Ikaw, do you find me attractive, Luntian? Hindi lang naman attractive eh. You're handsome and rich din. Kaya pasok ka sa taste ko. Basta walang sabit. Wala naman talaga akong sabit eh. So, can I ask you to sleep with me tonight? Malamlam ang mga mata na tanong ni Yuri kay Luntian. Bilib na talaga ako sa'yo sa pagiging mabilis na mga galawan mo. Ganyan ka ba sa lahat ng mga naging girlfriend mo? Sa totoo lang, I don't do girlfriend. May naging girlfriend ako pero bilang lang. Mas prefer ko ang fling or fubu. Tumaas ang kilay ni Luntian. Hindi siya ganon ka-inosente para hindi malaman kung anong ibig sabihin ng fubu. Saglit siyang nag-isip. Baka gawin lang akong fling o fubu nang walang yang to. Hindi pwede. Kailangan kong humanap ng paraan para masigurong mapipikot ko ang lalaking to. Sabi sa isipan ni Luntian. Well, ayoko sa lalaking fling o fubu lang ang hanap. Gusto ko ng seryosong relasyon. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang babae na pwede mong gawing fling o fubu. I will find mine too. Seryosong wika ni Luntian kay Yuri. No, tutol ka agad ng isipan ni Yuri. Hindi siya makakapayag na maghanap ng ibang lalaki ang dalaga. Kahit na baguhin niya pa ang kanyang pananaw ay ayos lang. Maging sa kanya lang ang dalaga. Sabi ko nga kanina na makita kita nagbago ng pananaw ko. I want a serious relationship too. Yun ay kung hahayaan mo kung makilala ka pa, Luntian. Baka naman ginugutay mo lang ako. Kapag nakuha mo na ako, goodbye Luntian na. I'm not like that. You sure? Of course. Nagtitigan ng dalawa. Nang matitigan ng mabuti ni Yuri ang mukha ni Luntian, ay bigla nilang tumigas ang kanyang alaga. Wala pang ang ginagawa ang dalaga ay para na siyang nauulog na aso. Gusto na niyang sunggaban ng mapupulang labi ni Luntian. Ngunit nagpigil siya. Inisip agad niyang hindi ito katulad ng mga babaeng naging ka-fling niya. She's different. Sa mga titig mo pa lang, parang gusto mo na akong sunggaban. Anong nasa isip mo, Yuri? Nangaakit na tanong ni Luntian sa binata. She will make her move now. It's now or never. Sunod-sunod na napalunok si Yuri dahil sa nakakaakit na boses ni Luntian. I want to claim you. Do you want me to? Namamaos ang boses na tanong ni Yuri kay Luntian. Biglang nag-alab ang buong katawan ni Luntian. Nawala na sa isipan niya ang kanyang mga plano sa gabing yon at nagpatangay sa bugso ng damdamin at pagnanasa. Natagpuan na lang ni Luntian ang sarili sa loob ng isang magandang silid. Hindi niya alam kung nasaan sila. Basta na lang siyang hinila ni Yuri at dinala sa silid na ito. I really want you, Luntian. Please say you want me to. Namamaos ang boses ng wika ni Yuri habang titig na titig sa dalaga. Lahat ng hiya sa katawan ni Luntian ay naglaho ng parang mula. Ang gusto na lang niya ngayon ay ang pagnanasang pumupukaw sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. I want you to, Yuri. Pagkatapos yung sabihin ni Luntian ay naging mitsa yon para sakupin ni Yuri ang kanyang naghihintay ng mga labi. At sa gabing yon ay pinagsaluhan nila ang init na hatid ng katawan ng bawat isa. Hindi lang isang beses na nagsanib ang kanilang katawan. Naulit pa yun ng ilang beses.
Napatitig si Yuri sa mukha ng dalagang nakasiping niya buong magdamag. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi niya akalain na birhen pa ito. At napakasaya niya dahil siyang pinagkalooban nito ng pagkababae. 3:00 na ng madaling araw. Akmang mahihiga na si Yuri nang malakas na tumunog ang kanyang cellphone. Naiinis niyang kinuha ang cellphone at agad na sinagot nang makita ang kanyang ama ang tumatawag sa kanya. "Hello, Dad?" Bungad kaagad ni Yuri sa kanyang ama. "Yuri, kailangan mo lumipad dito sa Australia. Nagkaroon ng problema sa distribution ng produkto natin sa L&M Pharmaceutical Corporation. They will sue us kapag hindi na itama mga medisinang in-order nila." Imporma ng kanyang ama sa kanya. "What? Paano nangyari yun? Lahat ng produkto natin ay sinusuri ng mabuti, maging ang distribution." "I think this is an inside job, son. So I need you right here. Ngayon ka na umalis. Nakahanda na ang private plane natin. Go!" May diing utos ng kanyang ama. Napahindot sa sentido si Yuri. Isa ngang malaking problema ang kanilang kinakaharap. "Okay, Dad. Pupunta na po ako. Bye." "Thank you, son. Bye. See you soon." Paalam din ng kanyang ama. Agad na bumuga ng hangin si Yuri. Napatitig ulit siya sa maamong mukha ng dalaga na tulog na tulog. Hinalikan niya muna ito sa noo bago tuluyang tumayo para magbihis. "I will look for you, Luntian. Just wait for me. Kailangan ko munang ayusin ang problema ng kumpanya namin. Pangako, sa muli natin pagkikita, I will court you, and you're going to be mine." Pangako ni Yuri kay Luntian. Mabigat man ang loob niyang iwanan ang dalaga ay wala siyang choice. Their company needs him. Ang Torres Pharmaceutical and Laboratories ang isa sa pinakamalaking kumpanya na hawak ni Yuri. Isa yon sa legacy ng kanilang pamilya. Kaya kailangan niyang ayusin ang problema ng kumpanya. Nagising si Luntian na masakit ng kanyang buong katawan. Gosh, ano ba yan? Masarap lang pala nung una. Pero ngayon, ramdam na ramdam ko na sakit ng buo kong katawan. Reklamo ni Luntian. Nang tiningnan niya ang katabi niya sa kama, ay halos gumuho ang kanyang mundo nang makitang walang tao roon. Natutok niya ang kanyang noo. Shh! Ang hayop na yun. Tama bang iwanan ako? Malakas na bulalas ni Luntian. Halos maiyak siya dahil wala sa plano niyang maiwan sa ere. Paano niya mapipikot ang Yuri Torres na yun kung umalis na ito? Humanda ka talaga sa aking lalaki ka. Kapag talaga nagkita tayo, hindi lang sa pakamatitikman mo sa akin. Hayop ka. Pagkatapos mo kong angkinin, iiwan mo na lang ako na parang isang basahan. I hate you, Yuri. I hate you. Galit na sigaw ni Luntian habang umiiyak. Palpak ang plano niyang pamimikot ng isang bilyonaryo. At siguradong lagot din siya sa kanyang kapatid na si Marikit kapag nalaman nito ang nangyari sa kanya. Hindi na nga siya nagtagumpay, naisahan pa siya at iniwan sa ere ng lalaki. Umuwi si Luntian na nanlulumo. Buti na lang at wala si Marikit pagdating niya ng bahay. Baka pumasok na ito sa trabaho. Nagpaalam naman siya kay Marge na hindi muna papasok. Masakit ang buong katawan niya kaya hindi niya kakayaning manahin ang gown ngayon. Lumipas sa mga araw at linggo. Pilit kinalimutan ni Luntian ang lalaking nang iwan sa kanya sa ere. Isang araw ay napakatamlay ni Luntian. Wala siyang ganang kumain at parati pa siyang nahihilo. O kaya naman inaantok. Kaya halos wala siyang nagagawa sa butik ni Marge. Mabuti na nga lang at tapos na niyang iguhit ang wedding gown na ipinakiusap ni Marge sa kanya. Hoy Berde, anong nangyayari sa'yo at para kang namatayan dyan? Tanong ni Marge kay Luntian na nakapangalumbaba. Dinalaw siya ng kaibigan sa apartment. May iniisip lang ako, Marge. Matamlay na sagot ni Luntian. Iniisip mo na naman ba ang pogishi na tumira sa'yo, tapos bigla ka na lang iniwan sa ere? Tama ba? Please, Marge, kung ayaw mong masabunutan, huwag mo na ipaalalang gwapong nilalang na yun. Ay, bet na kita, girl. Nagawa mo pa talaga siyang purihin matapos kanyang sagadin, ha? Gaga. Marge, yung bibig mo. Baka mamaya dumating si Marikit at marinig ka. Wala pa siyang alam sa nangyari. Inilihim ko muna. Alam mo naman ang kapatid kong yun. Sigurado akong mahabang sermon ang aabutin ko sa kanya. Ay, mabuti naman at naalala mo pang may kapatid ka. Good luck na lang sa'yo kapag nalaman niya na isinuko mong bataan mo. At bigla ka na lang tinakbuhan ng damuhong yun. Talagang lagot ka. Hindi kaya siya damuho? Ang gwapo niya kaya? Nakangusong wika ni Luntian kay Marge. Sige, purihin mo pa.
Gaga ka rin no? Sabi ni Marge sabay gulo ng buhok ni Luntian. Marge! Malakas na saway ni Luntian nang inisihan lang ng kaibigan. Nang mga sumunod na araw, napapadalas na ang pagkahilo ni Luntian. Minsan ay nagsusuka rin siya tuwing umaga. Luntian, may extra napkin ka ba? Naubos na kasi yung binili ko eh. Mamaya pa ako bibili ng panibago. Untag sa kanya ni Marikit. Mabilis namang kinuha ni Luntian ang isang pack ng napkin. Ilang sandali pa ay bigla na lang siyang tumili. Mabilis na pumasok si Marikit sa loob ng silid ng kapatid. Luntian, anong nangyari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Sunod-sunod na tanong ni Marikit sa kanya. Marikit, sister, parang buntis yata ako eh. Nanginginig ang boses ng wika ni Luntian sa kapatid. Ano? Anong buntis ka? Nagpauto ka ba at bumigay doon sa sinasabi mong lalaki na nakilala mo sa gala? Kastigo ni Marikit. Nahihiyang tumango naman siya. My goodness, Luntian. Paano na ngayon yan? Nasaan ang ama ng batang yan? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Marikit. Napaikot ng mata si Marikit at napailing. Hay nako, ayan na nga bang sinasabi ko sa'yo eh. Ang tigas kasi ng ulo mo, Luntian. Hindi ka marunong makinig. Sermon nito. Anong gagawin ko? Paano na kami na magiging anak ko? Hindi ko naman siya pwedeng hindi panindigan. Kasalanan sa Diyos kung hindi ko siya itutuloy. Luntian, relax ka lang. Huwag ka muna magpanik. Bibili muna ako ng pregnancy test sa butika. Dapat na sigurado muna tayo kung buntis ka nga. At saka tayo iisip ng dapat gawin. Akin na yung napkin mo at ako na ang bibili ng PT maya-maya. Walang salitang namutawi sa bibig ni Luntian. Tanging pagtango lang ang nagawa niyang isagot sa kapatid. Nahaplos ni Luntian ang kanyang tiyan. Huwag ka mag-alala anak. Siguradong gwapo ang maganda ka naman eh. Gwapo naman ang tatay mo. Kumag nga lang. Pero nakakainis lang talaga siya dahil iniwan na lang niya ako pagkatapos na may mangyari sa amin. Kapag talaga nagmana ka sa tatay mo, nagwapong gago na yun. Huyo talaga siya sa akin. Huwag kang gagaya sa tatay mo ha. Pagbalik ni Marikit ay ibinigay nito sa kanya ang 5 pregnancy test. Agad yung ginamit ni Luntian. Nang makita ang resulta ay para siyang mahihimatay. It's positive. Buntis nga siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Buti na lang at handa siyang suportahan ni Marikit sa nagawa niyang kagagahan. Samantala, pagod na pagod si Yuri galing sa main branch ng kumpanya nila sa Australia. Sa loob ng 3 buwan na pakikipagnegosasyon sa mga kliyente at iba pang may kinalaman sa business nila, ay natapos na rin ang problema sa Torres Pharmaceutical and Laboratories Company. Sa wakas ay makakauwi na rin siya sa Pilipinas at gusto na niyang makita ang babaeng hindi mawala-wala sa kanyang isipan. Nag-aalala siya na baka iniisip ni Luntian na sinadya niyang iwan ito dahil gusto lang niya. Kailangan niyang mahanap ang babaeng yun. Kailangan niya itong panagutan. Kaya naman kinabukasan ay pinakamaagang flight pabalik sa Pilipinas ang binook niya. Home sweet home! Malakas na sigaw ni Yuri habang iniinat niya ang kanyang mga kamay. Kararating lang niya kahapon at ngayon nga ay magsisimula na siyang magtrabaho sa opisina. Excited siyang magmaneho papasok sa kumpanya. Ngunit bago niya natapos ang kanyang trabaho sa araw na yon, ay tumawag ang kanyang best friend na si Henry. Pupunta ito sa opisina niya at sa tono ng boses nito sa telepono ay para itong galit sa kanya. May nagawa ba ako sa kanya na hindi ko alam? Naitanong ni Yuri sa kanyang isipan. Nasagot ang kanyang katanungan ng pagkarating ni Henry ay binigyan agad siya nito ng isang malakas na suntok. Ngunit nawala din bigla ang sakit ng pagkakasuntok nito sa kanya nang ibigay ng kaibigan ng address kung saan ang babaeng laman ng kanyang isipan at panaginip sa loob ng 3 buwan. At bonus na roon na buntis daw ang dalaga. At sigurado si Yuri na siya ang ama ng pinagbubuntis ni Luntian. Birhen si Luntian noong nakuha niya, kaya tiyak na tiyak siya na magiging tatay na siya. Mabilis na tinungo ni Yuri ang apartment ni Luntian. Nagahalo ang excitement at kaba sa puso niya. Kaya mo yan, Yuri. Kailan ka pa tumiklop sa isang babae? Isa kang matinig sa chicks, di ba? Isang ngiti mo lang, siguradong luluhuran ka ng kahit na sinong babae. At syempre kasama na si Luntian na mapapasunod mo. Lalo na't buntis siya sa anak niyo. Kausap ni Yuri sa sarili habang naglalakad paakyat sa apartment ng dalaga. Sunod-sunod na katok ang ginawa niya sa labas ng apartment ng magkapatid na Luntian at Marikit. Kumunot naman ang noo ni Luntian
nang marinig ang mga katok sa labas ng apartment niya. Sa pag-aakalang si Henry yon ay agad na binuksan ng dalaga ang pinto. Halos malaglag ang panga ni Luntian nang makita ang lalaking nasa labas ng apartment nila. Nakangiti ito sa kanya ng pagkatamis-tamis na tila ba walang ginawang kasalanan sa kanya. Biglang nagdilim ang paningin ni Luntian nang makita si Yuri, ang ama ng ipinagbubuntis niya. "Anong ginagawa mo ditong gago ka?" Mataray na tanong ni Luntian kay Yuri. "Binibisita ka syempre, at nalaman kong buntis ka Hindi na natapos pa ni Yuri ang sinasabi nang isabi ni Luntian sa mukha ni Yuri ang manggang hilaw na kinakain niya kanina. Sabay suntok sa mukha ng lalaki. Hindi agad nakahuma si Yuri sa labis na pagkabigla. "What the heck? Bakit mo ko tinapunan ng mangga at sinuntok?" Sigaw ni Yuri. Pumasok sa loob si Luntian at kinuha ang walis para ipalo kay Yuri. "Walang yakang lalaki ka. Pagkatapos mo akong gamitin ng paulit-ulit ng gabing yon, sisibatan mo ako kaagad. Nagpakita ka pa talagang gago ka. Ang kapal ng mukha mo. Umalis ka na, dahil iitakin kita kapag lalo ako nabwisit sa'yo." Dahil sa sobrang galit at dala na rin siguro ng hormones, ay panay ang palo ni Luntian kay Yuri. Panay naman ang salag ni Yuri sa bawat palo ni Luntian sa kanya. "Teka lang, honey ko. Magpapaliwanag ako. Aray naman. Tigilan mo na yan, please. Baka kung mapano pa kayo ni baby niyan eh." "Sa mukha mo ikaw magpaliwanag na gago ka. Umalis ka rito bago ko patagtarin ng pinong-pino yung pipino mo." "Luntian naman. Magpapaliwanag nga ako sa'yo, hindi ba?" "Wala akong oras sa paliwanag mo. Alis, bago ko pabasagin yung pagmumukha mong gwapo." Gigil na sigaw ni Luntian dito. Napangiti si Yuri sa huling sinabi ni Luntian. "Okay, aalis na ako. Pero babalik ako dito. Babalikan kita. Hindi ako titigil hanggat hindi mo pinapakinggan ang paliwanag ko." Pangako ni Yuri na inismiran lang ng dalaga. "Mas mabuti pang wag mong ipakita sa akin yung pagmumukha mo. Naaalibad-baran ako." "Anong gusto mong kainin? Ibibili kita." Imbes ay tanong ni Yuri. Nang marinig ang tanong ni Yuri ay biglang natakam si Luntian. Kumikinang-kinang pa ang kanyang mga mata. "Gusto kong kumain ng manggang hilaw dahil sinabi ko sa'yo yung last mangga ko. Gusto ko rin ng strawberry, yung fresh from Baguio. Tapos gusto ko ng chiko at kamyas. Bilhan mo ko niyan. Dalhin mo rito bukas, okay?" Utos niya at naupo na sa upo ang monoblock na naroon sa tabi. Napagod siya kakahampas ng walis kay Yuri. Napansin niyang namula ang isang braso ng binata dahil sa mga hampas niya kanina. Tisoy kasi si Yuri, tapos nakatupi ang long sleeve nito hanggang siko, kaya kitang-kita ang pamumula nito. Nais niyang mag-sorry pero mas nanaig ang inis niya dito. "Copy that, ma'am," sabi ni Yuri. Inirapan naman niya ang lalaki. "Hindi ako teacher." "Okay, honey. I will call you honey. Okay ba yon?" "Anong tingin mo sa akin? Bubuyog? Hala, alis na. Nasusuka na ako sa gwapo mong pagmumuka." "Grabe ka naman. Ang harsh mo sa akin. May gwapo bang nakakasuka?" "Wala akong pakialam. Hala, layas." Pagtataboy ni Luntian dito. "Oo na, aalis na po. Take care, okay? At saka, here, calling card ko. Private number ko yan. Pakilagay sa speed dial. Kapag may gusto kayong kainin ni baby, tawagan mo lang ako ah. Bye." Bili ni Yuri kay Luntian. Tinanggap naman ng dalaga ang calling card na ibinigay ng binata. Dahil sa sinabi ni Yuri ay may biglang humaplos sa puso ng dalaga. Para wala siyang masabi ay isinara na lang niya ang pinto ng apartment pagkalabas ng lalaki. Nagtatakbo siya sa loob ng kanyang silid at doon ay nagtitili dahil sa kilig. Ang bilis din ng pagtibok ng kanyang puso. My goodness, ang gwapo na nga, ang sweet pa. Tili ni Luntian sa loob ng kanyang silid. Nawala bigla ang inis niya sa binata. Wala sa sariling nahaplos niya ang may umbok niyang tiyan. "Kita mo yun, baby? May concern na ang papa mo sa atin. Nahanap nga niya tayo. Pero ang kailangan natin gawin ay magpakipot pa ng konti. Pagkatapos niya akong iwan ng umagang gawin ka namin, hindi ko kaagad siya patatawarin, no? Nek-nek niya. Kaya dapat ikaw anak, rumesbak ka, okay? Mag-crave ka ng gusto mong food at pahihirapan natin ng papa mo." Pagkausap ni Luntian sa kanyang anak, habang marahang hinahaplos ang tiyan niya. Nang naghahapunan ng magkapatid, may napansin kay Luntian si Marikit. "Luntian, napapansin kong masaya ka. May nagpapasaya na ba sa'yo?"
Takang tanong ni Marikit sa kapatid. Yung sperm kasi na bumuntis sa akin, nagpakita na sister. Mahinang sagot ni Luntian. Biglang napatayo si Marikit dahil sa narinig. Bumangon agad dito ang inis. Nasaan ang gagong yon? Sabihin mong magpakita siya sa akin, Luntian. Marikit, sister, maghunos dili ka nga. Ako nang bahala sa kanya. Kayang-kaya ko naman ang isang yun eh. Sigurado ka ba? Buti naman may bayag na siyang magpakita sa'yo. Nagulat nga rin ako na narito siya kanina. Mag-e-explain sana. Kaso sa inis ko, hindi ko pinakinggan ng paliwanag niya. Saka ang mahalaga naman, nagbalik siya. Sa susunod, makinig ka rin naman sa paliwanag, no? Yan tuloy, hindi natin alam kung paano kanya nahanap. Yun nga ang pagkakamali ko. Pero sa susunod, baka pakinggan ko na siya. Sige, pero baka naman api-apihin ka lang niya o ng pamilya niya dahil mayaman sila. Tama nang ako na lang ang inapi noon, wag lang ikaw. Alam mo, Marikit, parang ikaw ang ate sa ating dalawa. Overprotective ka sa akin eh. Siyempre naman, magkapatid tayo at tayo na lang dalawa sa mundong to. Ayoko namang magpaapi tayo. Kaya nga pipikutin ko na si Henry eh. Siwalat nito na ikinalaki ng mga mata ni Luntian. Talaga sis? Mabuti naman at naisip mo na yan. Mahal mo na ba si Henry? Nagkibit balikat si Marikit. Ewan ko lang. Pero I like him. Mukha namang gusto ka rin niya eh. Ang chismosa mo. Ang ama niyang pinagbubuntis mong asikasuhin mo. Wag ang love life ko. Malakas namang tumawa si Luntian. Ano? Magkwento ka na, sister. Isinuko mo na ba ang bataan mo? Halos pabulong na tanong ni Luntian kay Marikit. Namula naman ang mukha nito. Manahimik ka nga dyan, Luntian. Sige na't matutulog na ako. May trabaho pa ako bukas. Pag-iwas ni Marikit sa usapan. Okay, good night. Bukas marami na naman akong food. Babalik ang tatay ni baby. Hi, food is life. Nakangiting wika ni Luntian. Isang ngiti lang ang ibinigay ni Marikit sa kapatid. Masaya ito para kay Luntian at nagpapasalamat din ito dahil binalikan ito ng lalaki na kaagrabyado dito. Nang mga sumunod na araw ay halos araw-araw nagdadala ng pagkain si Yuri para kay Luntian. At ilang araw ding nabugbog si Yuri dahil naiinis si Luntian sa pagmumukha ng binata. Pero kapag wala naman ito, ay tila namimiss niya ang binata. Isang araw ay sunod-sunod na katok ang narinig ni Luntian mula sa labas ng apartment nila. Malapad siyang napangiti dahil alam niyang si Yuri yon dala ang na-request niyang pagkain. Pasok ka! Kompleto ba mga dala mong pagkain? Excited na tanong ni Luntian kay Yuri. Napakamot sa ulo si Yuri nang magtanong si Luntian sa kanya. Naku, hindi honey. Kasi sabi ng doktor, bawal daw sa'yo ang fishball at iba pang street foods. Hindi natin alam kung malinis man pagkakagawa nun. It's for your health and to our baby. Tila kinakabahang paliwanag ni Yuri kay Luntian. Napasimangot kasi ang buntis pagkarinig sa sinabi ni Yuri na hindi kompleto ang request ng dalaga. At hindi mo binili ang fishball, kikiam, takoyaki at kwek-kwek na pinapabili ko sa'yo? Ano yung mga dala mo? Healthy foods ang dala ko. Fruits and vegetables. Kainin mo yung dala mo. Hindi ako kakain yan. Putol ni Luntian sa sinasabi ni Yuri. Pero honey, huwag mo na akong tawaging honey. Hala, layas. Dalhin mo pabalik yung dala mo. Hindi ako kakain yan. Hindi namin yan gusto ni baby. Galit na taboy ni Luntian kay Yuri. Pero honey, ito ang mas makakabuti sa inyo ng anak natin. Pero nakikrave nga ako sa pagkain na yun. Kaya nga yun ang pinabibili ko sa'yo. Tapos hindi mo naman sinunod. Ayaw mo ba kaming pakainin ng anak mo? Malalim na napabuntong hininga si Yuri dahil ginamitan na naman ito ng pag-iyak effect ni Luntian. Fine, ibibili kita ng mga gusto mo. Pero magpa-check up ka muna. I want to make sure na maayos ang lagay niyo ng anak natin. Kapag pumayag ang doktor na pwede kang kumain ng mga pagkain na yun, papayagan kitang kumain ng mga gusto mo. Payag ka ba? Pakikipagdeal ni Yuri sa dalaga. Fine, payag na ako. Hintayin mo lang ako at magpapalit ako ng panglakad na damit. Pagpayag ni Luntian sa gusto nito. Okay, take your time. Hintayin na lang kita rito sa salas. Okay, sige. Mabilis na nagpalit ng damit si Luntian at ilang sandali pa ay sabay na umalis sina Yuri at Luntian sa apartment para magpa-check up.
Nagtungo sila sa isang private OB-GYN clinic. Congratulations! 13 weeks pregnant ka na. Hindi pa natin makikita ang gender ng baby. Kaya itong ultrasound niya munang ipiprint ko para sa inyo mommy and daddy. Nakangiti na bati sa kanila ng OB-GYN ni Doctor na siyang tumingin kay Luntian. Doc, pwede po ba siya sa mga street foods? Like fishball, kikiam, takoyaki at kwek-kwek? Nagkikrave kasi siya ng mga pagkain na yan eh. Tanong ni Yuri sa doktor. Well, Daddy, hindi kasi advisable ang mga mamantika sa misis nyo. Lalo na at buntis siya. Pero pwede siyang kumain, basta pakiminimize lang. Wag lang araw-araw at lalong hindi marami. Mas maganda kung fruits and veggies ang kainin niya. More on water. Reresetahan ko rin siya ng vitamins para sa kanya at sa baby. Okay po, Doc. Maraming salamat. Pagkatapos ng check-up ay agad na humawak si Luntian sa braso ni Yuri na ikinagulat ng binata. Yes, makakakain na rin ako. Let's go! See you there, street foods! Masayang wika ni Luntian. Oops! Ang sabi ng doktor, konti lang ang kakainin mo, okay? Hindi healthy ang mga yun para sa inyo ni baby. Paalala ni Yuri sa dalaga. Napanguso naman si Luntian at tiningnan si Yuri na nakatitig din sa kanya. Pero hindi naman malalaman ni Doc na marami akong kinain, hindi ba? Luntian, dapat mong sundin ang sinabi ng doktor mo. That's for your own good, honey. And para kay baby. Sigurong crush mo ang doktor na yun, no? Kaya nagpapa-impress ka. Hindi na ako sa kanya magpapa-check up ulit. Maganda kasi ang doktora at halos kaedad lamang to ni Yuri. Luntian naman, wala akong gusto sa doktora na yun. I have you on our baby. Concern lang naman ako sa inyo ng anak natin eh. Ang sabihin mo, ayaw mo lang akong pakainin. Nasa po ni Yuri ang noo. Mukhang ito yata ang unang mababaliw sa ugali ni Luntian. Kinalma ni Yuri ang sarili. Never in his wildest dreams na magiging sunod-sunuran siya sa isang babae. Ngayon lang at malapit nang maputol ang pisi nito sa ugali ni Luntian. Please Luntian, makinig ka naman. I will allow you to eat those foods. Basta hindi marami, okay? Mahinahong pahayag ni Yuri sa dalaga. Oo na, panalo ka na. Tayo na sa street foods. Nakikrave talaga ako sa mga pagkain yun. Okay, halika na taalalayan kita. Hindi ako baldado. Kaya ko maglakad mag-isa, Yuri. Alam ko, pero mas mabuti na yung nag-iingat tayo. Ayoko may mangyari sa inyo na magiging anak natin. Okay, salamat. Nakangiting wika ni Luntian kay Yuri. You're always welcome, honey. Basta para sa'yo at kay baby, walang problema sa akin. Masuyong pahayag ni Yuri at hinalikan ang noo ni Luntian. Napangiti na lang si Luntian dahil sa pagiging sweet ni Yuri sa kanya at sa kanilang anak. Hindi niya akalain na may ganun pala itong sign. Lalo tuloy niya itong nagugustuhan. Nagniningning ang mga mata ni Luntian nang makita ang mga pagkain na gustong-gusto niyang kainin. Ngunit napasimangot siya nang makitang konti lang ang inilagay ni Yuri sa kanyang pinggan. Dagdagan mo naman yan, ang konti lang eh. Honey, tama na to. Ayoko may mangyaring masama sa inyo ng anak natin, okay? Kahit bigyan kita ng isang kiss sa labi? Mapang-akit na sabi ni Luntian. Binasa pa niya ang kanyang labi at tumingin ng nakakaakit sa binata. Honey, please, have mercy on me. Pagpipigil ni Yuri. Kahit ayain kita mamayang gabi na matulog sa apartment namin at tabi tayong matulog? Don't tempt me, Luntian. Please. Kahit na hahayaan kitang mayakap ako at gawin ang gusto mong gawin sa akin? Muling panunok sa niluntian sa binata. Malakas na umungon si Yuri. You're tempting me too much, honey. Nahihirapan na wika ni Yuri sa dalaga. Dagdagan mo lang yan ng tigi-isang serving at makukuha mo ang gusto mo, Yuri. Matamis nang initian ni Luntian si Yuri. Malalim na napabuntong hininga si Yuri at sumusukong tiningnan ng dalaga. This will be the last time na mapapapayag mo ko. I won't allow you to tempt me next time, honey. Malapad na napangiti si Luntian sa sinabi ni Yuri. Kinikilig na naman siya sa nag-donate ng sperm cell sa kanya. Nilantakan kaagad ni Luntian ang mga pagkain na binili ni Yuri. Masaya ang binata habang nakikita ang pagiging magana ni Luntian na kumain. Hindi nito alam na ganito pala kasaya makita ang isang buntis habang kumakain. Ayaw mo bang kumain? Masarap naman to ah. Aya ni Luntian sa binata.
Well, this is my first time to eat this kind of food, kaya hindi ako sanay. Masarap yan, I promise. Sige na, try mo na. Malinis naman pati yan. Kita mong pwesto nila oh. Malinis kaya maraming bumibili. Later na lang ako kakain. Ngayon na, susubuan kita. Here, say ah. Sinubuan niluntian ng kwek-kwek si Yuri. Dahil ang dalaga ang nagsubo dito, ay mabilis na bumuka ang bibig ni Yuri. Mabilis nito yung inuya. Ano, masarap ba? Tanong niluntian. Masarap nga. I like the sauce too. Nakangiting sagot ni Yuri sa dalaga. Sabi ko sa'yo eh, don't say you don't like the food if you haven't tried it yet. Wala naman akong sinabi na hindi ko gusto, luntian. Ganun rin yun. Kung hindi pa kita sinubuan, hindi ka naman kakain. But now you know na masarap. Ano? Teka lang, subuan na lang kita ulit. At katulad ng sinabi ni Luntian, ay sinusubuan nga ito ng dalaga na malugod naman tinatanggap ni Yuri. Pagkatapos nilang kumain ay nihatid na muna ni Yuri si Luntian sa apartment. So weekend na ako matutulog dito. I just need to finish my works in the office. Don't stress yourself too much, okay? Call me kapag may emergency or kapag may gusto kang kainin. But only healthy foods, honey. Mahigpit na bili ni Yuri sa dalaga. Noted, sir. Matindi ka pa kay Marikit kung maghigpit sa akin. Siyempre, you and our baby is my top priority. Ayoko namang may mangyaring masama sa inyo na magiging anak natin. Oo na. Sige na, alis na at masyado na akong nakakaabala sa'yo. Hindi ka abala sa akin, honey. Sige, bye. Take care. I'll see you soon. Hinalikan muna ni Yuri ang noo ni Luntian bago itulak papasok ng apartment ang dalaga. Nang masigurong nakapasok na ang buntis, ay saka pa lamang umalis si Yuri. Pagkatapos ng trabaho ni Yuri, ay umuwi muna siya sa bahay nila para mag-ayos ng mga gamit niya na dadalhin sa apartment ni Luntian. Pagpasok pa lang niya sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina at nakababatang kapatid na babae. Yuri, iho, mabuti naman at naisipan mo pang umuwi rito sa bahay. Nakangiting sa lubong ni Mrs. Torres sa panganay na anak nito. Tinitigan din siya ng kanyang nakababatang kapatid. 10 taon ang agwat nilang dalawa. 30 na si Yuri, 20 anyos naman si Yana. Ma'am, busy pa ako at ang daming nakatambak na trabaho. Alam mo namang kababalik ko pa lamang from Australia. Mas malapit sa office ko ang kondo ko. Iwas traffic na rin kaya hindi ako dito umuwi. I'm sorry, iho. Namiss lang naman kita eh. Come here to mama. Give me a hug. Naglalambing na wika ng ina ni Yuri. Bumutong hininga si Yuri saka nilapitan ng kanyang ina para yakapin. I missed you too, mom. Kuya, ako, hindi mo na-miss? Nakangiting tanong ni Yana, ang nag-iisang kapatid ni Yuri. Of course, miss na miss ka rin ni kuya. Come here, I will give you a hug too. Nakangiting lambing ni Yuri sa kapatid. Mahigpit namang niyakap ni Yana si Yuri. Sige, magpapahinga na muna ako. This weekend nga pala, hindi ako uuwi sa bahay. Imporma ni Yuri sa mga ito. Saan ka pala matutulog, anak? Sa kondo ba? Di ba usapan natin kapag weekend dito ka? Basta ma'am, may importante lang akong aasikasuhin. I will tell you later. Okay, sige na't magpahinga ka na. Thank you po. Good night, ma'am. Sis. Night, son. Good night, kuya. Nang mawala na si Yuri sa paningin ng kanyang ina at kapatid, ay mabilis na nilapitan ni Yana ang kanilang ina. Mom, look, I got Kuya Yuri's wallet. Pabulong na wika ni Yana sa kanyang ina. Palihim na kinuha ni Yana ang wallet ng kapatid sa likod ng suot nitong pantalon kanina. Dahil siguro sa pagod ay hindi napansin ni Yuri na nahablot na ang wallet nito. Good, maaasahan ka talaga anak. Ilang araw nang wala rito ang kuya mo at parating busy. Dati-rati naman, dito yan madalas umuwi dahil tamad magluto at maglinis sa kondo niya. Sabi pa ng kumari ko, isang beses daw ay nakita niya ang kuya mo na may kasamang magandang babae. Sa tingin mo, magtitino na kaya yung kapatid mo? Tanong ni Mrs. Torres sa bunsong anak. I think so, pero tignan muna natin ang wallet ni Kuya Yuri, Mami. Dito niya kasi tinatago ang lahat ng mahahalagang gamit niya. Sige, buksan mo na yun anak. Excited na utos ni Mrs. Torres kay Yana. Halos lumuwa ang mga mata ng mag-ina nang makita ang isang ultrasound picture sa wallet. Kinuha yun ni Yana at binasa ang nakasulat sa likod.
My baby, this is your first picture. See you soon. Namimilog ang mga mata ni Yana. Oh my goodness, may anak na si Kuya Yuri, Mom? Bulalas ni Yana nang mabasa ang sulat. Shh! Huwag kang maingay at baka marinig tayo ng kapatid mo. Tingnan mo at baka may picture ng babae niya dyan. Wait lang naman, Mommy. Atat ka po masyado. Kapag talaga nahuli tayo ni Kuya na ninakaw ang wallet niya, lingkod tayong dalawa. Ikaw ang lagot dahil ikaw ang kumuha ng wallet niya. Mom? Siya, bilisan mo na dyan. Hinalungkat nga ni Yana ang wallet ng kapatid hanggang sa makita niya ang maliit na papel na may nakasulat na address. Mom, look at this. May address oh. Baka dyan nakatira ang babae ni Kuya Yuri. Wika ni Yana sa ina. Sigurado ka ba dyan, anak? I'm not sure though. Pero we can go naman dyan and meet that woman. What do you think, Mom? Napangiti ang ginang. Good idea, Yana. Bukas ng umaga'y puntahan natin ang lugar na yan. Let's meet that woman. Okay, Ma'am. Wait, kukunan ko muna ng picture tong address. Isusoli ko pa tong wallet ni Kuya Yuri. Sige, anak. Good luck sa pagsusoli mo niyan, ha? Biro ni Mrs. Torres. Mom, tinatakot mo naman ako eh. Nakasimangot na pahayag ni Yana sa ina. Mahina lang na natawa si Mrs. Torres. Biro lang. Sige na at baka tulog na ang kuya mo. Nakahinga ng maluwag si Yana nang maisauli sa kapatid ang wallet nito nang hindi nito nalalaman. Buti na lang at nasa banyo si Yuri pagpasok ni Yana sa silid ng kapatid. Kinabukasan ay maagang nagising si Luntian. Kakausapin pa niya si Marikit dahil sa kanila matutulog si Yuri ngayong weekend. Sister, may sasabihin pala ako sa'yo. Bungad ni Luntian sa kanyang kapatid habang sila'y nasa kusina. Good morning to Luntian. Sarkastikong pahayag ni Marikit sa kapatid. Marikit naman eh. Seryoso ako. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na at may ginagawa ako. Kasi dito matutulog this weekend si Yuri eh. Sa kwarto ko. Ano? At bakit naman siya dito matutulog? Gusto lang naman niyang makasama kami ng anak niya. Ikaw talaga, Luntian. May ginawa ka na naman ba para dito matulog ang lalaking yon? Hindi ko pa siya naiitak sa ginawa niya sa'yo. Marikit, sister naman eh. Hayaan mo na siya. Bumabawi naman siya sa amin ng anak niya eh. May pakiusap sa boses na wika ni Luntian. Malakas na napabuntong hininga si Marikit. Malaki ka na at alam kong alam mo na ang tama at mali. Biglang niyakap ni Luntian ng kapatid at hinalikan sa pisngi. Salamat talaga, sister. I love you, Marikit. Malambing na pahayag ni Luntian. Oo na, mahal din kita. Umayos ka ha? Napangiti na lang si Luntian dahil sa pagiging overprotective ni Marikit sa kanya. Nakaalis na si Marikit at mag-isa na lang si Luntian sa apartment nila. Nag-resign na siya sa trabaho kay Marge simula nang mabuntis siya dahil palagi siyang nahihilo. Gumagawa na lamang siya ng peanut butter para kahit papaano ay may pang-ambag siya kay Marikit sa gastusin nilang magkapatid. Nag-o-offer naman ng pera si Yuri, pero ayaw niyang may masabi ang lalaki, kaya puro para sa bata lang ang tinatanggap niya mula rito. Oo nga't hinangad niyang mamikot ng bilyonaryo, pero hindi naman siya gold digger. Tapos na siyang maligo at ngayon ay nilalantakan niya ang manggang hilaw na isinasawsaw niya sa peanut butter. Ngunit natigil sa pagsubo ang dalaga nang makarinig ng sunod-sunod na katok. Sa pag-aakalang si Yuri yun ay mabilis na binuksan ni Luntian ang pinto ng apartment. Pero nagulat si Luntian nang makita ang dalawang babae sa labas ng apartment nila. Hi, sino pang hinahanap nila? Tanong ni Luntian sa dalawang babae. Tumikim ang ginang at tiningnan siya mula ulo hanggang paa at pabalik. Ganon din ang ginawa ng kasama nitong dalaga. Kilala mo ba si Yuri Torres? Tanong ng ginang. Opo. Bakit po? Ikaw ba ang babae niya? Diretsong tanong ng ginang kay Luntian. Nanlaki naman ang mga mata ni Luntian sa narinig. Babae? Hindi po ako kabit. Hindi napigilan ni Luntian ang magtaas ng boses. Ay, siya nga, Mommy. Sabad ng dalagang kasama ng ginang. Ate, can we go inside po? Nakangiti nitong tanong. Hindi pinansin ang sigaw ni Luntian. Kahit naguguluhan ay pinapasok ni Luntian ang dalawang babae sa apartment nila. Magkatabi sa upuan ng dalawang babae. Kaharap ng mga ito si Luntian.
Anong kailangan niyo? Mahinang tanong ni Luntian sa dalawa. Magpapakilala muna kami sa'yo, Iha. Ako nga pala si Ina, ang mami ni Yuri. At ito naman ang bunso kong anak na kapatid ni Yuri, si Yana. Ano nga pangalan mo, Iha? Nakangiting tanong ni Mrs. Torres kay Luntian. Ako po si Luntian Espiritu. Nice meeting you po. Same to you, Iha. Pwede naman kami magtanong sa'yo, hindi ba? Tungkol sa inyo ng anak ko? Napatitig si Luntian sa magandang mukha ng ginang. Todo makeup ito na tila donya. Marami ding suot na gintong alahas. Wala naman pong problema. Pero lilinawin ko lang po, wala bang asawa o girlfriend si Yuri? Napangiti si Mrs. Torres. Nako, Iha, wala. Ikaw lang naman ang girlfriend niya eh. Hindi yun mahilig magsabay ng girlfriend, pero nakikipag-fling siya. Tumango-tango naman si Luntian sa nalaman tungkol kay Yuri. Kapag nalaman ko lang talaga na niloloko mo ko, iitakin ko yung pipino mong Yuri ka. Sa isipan ni Luntian. Sige po, magtanong na kayo. Wika ni Luntian. Girlfriend ka ba ng anak kong si Yuri? Tanong agad ni Mrs. Torres. Hindi po, pero binuntis niya ako. Pagkatapos niyang kunin ng pagkababae ko, bigla na lang siyang naglaho na parang hula. Bumalik lang siya nang malamang buntis ako. Ano? Binuntis ka ng anak ko? At wala kayong label o relasyon man lang? One night stand po ang nangyari sa aming dalawa ni Yuri. My goodness, lokong bata yun ah. Bulalas ni Mrs. Torres. Pero I'm so happy na magkakaapo na rin ako sa wakas. I'm sure naman na yan kay Yuri. Excited na wika ng ginang. Excuse me ma'am, tita. Call me Tita Ina, Iha. Tita Ina, may egg cell din po akong na-donate sa anak namin. Paalala niya dito. Oo naman, pero malakas ang dugo ng pamilya Torres, kaya alam kong mas magmamana siya sa anak ko. Hindi na lang umimik si Luntian sa sinabi ng ginang. Anyway, gusto kong sabihin na gusto kita para sa anak ko, Luntian. Mukhang magtitinong na siya sa'yo, lalo na't magkakaroon na kayo ng anak. Hindi mo pa kilala ang anak ko. He's a womanizer. Papalit-palit ng girlfriend. Most tiefling ang mga nakakarelasyon niya. And as a mother, gusto kong makita ang anak ko na ikakasal sa babaeng mahal niya. Alam kong wala akong karapatan na sabihin to at hilingin sa'yo. Ngunit hinihiling ko na sana mapaibig mo ang babaero kong anak, Iha. Kapag nagawa mo yun, isa ako sa pinakamasayang nanay sa balat ng lupa. May pakiusap sa boses na wika ng ginang. Hindi ko po hawak ang puso ni Yuri. Wala pa nga kaming label sa relasyon namin ngayon eh. Ang tanging nasa isipan namin ay ang aming anak. Kaya nga dapat mo siyang mapaibig sa'yo. Magkakaroon na kayo ng anak. Ayaw mo bang bigyan ng maganda at buong pamilya ang magiging anak niyo? Siyempre gusto ko po, pero ayoko namang umasa na mamahalin din po ako ni Yuri. Hinawakan ni Mrs. Torres ang kamay niya. Luntian, nagawa mo nang pumasok sa mundo niya at hinayaan ka niyang makapasok, kaya alam kong espesyal ka sa anak ko. At sa nakikita ko, gusto mo rin si Yuri, tama ba ako? Sandaling natahimik si Luntian. Tama ang ginang. Sa ilang araw niyang nakasama ang binata ay masasabi niyang gusto na niya to. Opo, may gusto ako kay Yuri. Pero ayokong ipilit ang sarili ko sa kanya, kahit na nga may anak kaming dalawa. Hindi mo naman ipipilit ang sarili mo sa kanya. Kaya nga sabi ko, make him fall for you. Paibigin mo siya, Luntian. Sandaling natahimik si Luntian at nag-isip. Mahal na niya ang binata at gusto niya ang presensya nito. Boto rin naman ang ina at kapatid ni Yuri sa kanya. Kaya bakit pa siya aayaw? Sige, tinatanggap ko po ang misyon na iniatas niyo sa akin. At yun ay ang paibigin ng babaero niyong anak. Matapang na pahayag ni Luntian. Puno ng determinasyon ang kanyang puso. Malapad nang ngumiti si Mrs. Torres. Tumayo ito at saka niyakap si Luntian. Thank you so much, Iha. Alam ko na magtatagumpay ka. Ngayon pa lang, welcome ka na sa pamilya namin. Oo nga ate, excited ako maging isang tita. Welcome po sa Torres family. Masayang wika naman niya na kay Luntian. Napuno naman ng saya ang puso ni Luntian. Tanggap na siya ng pamilya ni Yuri. At si Yuri na lang ang kailangan niyang paibigin upang maging buo na ang pamilya ng kanyang magiging anak. Nang matapos ang trabaho ni Yuri, ay agad niyang tinawagan si Luntian. Miss na niya ang dalaga, lalo na ang anak nila. Ngayon pa lang ay mahal na niya ang kanilang anak kahit hindi pa niya ito nasisilayan.
Honey, may gusto ka bang kainin ngayon? Malambing na tanong ni Yuri sa dalaga. Gusto ko ng pizza, chicken joy, burger at fries, at saka ice cream. Masayang wika ni Luntian kay Yuri. Han naman, please, healthy foods lang ang pwede sa'yo. Giit ni Yuri. Kahit may French kiss ka pag uwi mo? Honey, don't tempt me again, please. Malakas na tumawa si Luntian sa kabilang linya. Okay, Hawaiian pizza, chicken joy, burger with veggies and cheese. Oh, ayan na, may gulay at prutas na yan. So, bibilhan mo na ako. Okay, but no ice cream. Ayaw mo ng BJ mamaya, ha? Luntian, have mercy on me. Okay, hindi na. Bye, ingat ka sa pag-uwi. Yes, hintayin mo ako, okay? Bye. Napangiti na lang si Yuri dahil sa mga pangaakit sa kanya ni Luntian. Miss na niya ang dalaga kaya binilisan ni Yuri ang pagbili ng mga gusto ni Luntian upang makita na niya ito. Naghahanda na rin si Luntian sa pagpunta ni Yuri sa apartment nila. Si Marikit naman ay straight duty kaya bukas pa ito ng hapon makakauwi. Sunod-sunod na kumatok si Yuri sa labas ng pinto ng apartment. Mabilis namang pinagbuksan ng dalaga si Yuri. Kompleto ba mga pinamili mo? Nakangiting tanong ni Luntian kay Yuri. Oo naman, para sa honey ko at sa baby namin. Sagot ni Yuri na nakangiti. Kinilig naman si Luntian dahil sa sinabi ni Yuri. Hindi nito kinakalimutang sabihin na anak nilang dalawa ang batang pinagbubuntis niya. Mabuti naman kung ganon, kundi ay sasalas ka matutulog ngayong gabi. Hey, nag-usap na tayo na tabi tayong matutulog, di ba? Gusto kong mayakap ang anak natin. Alma ni Yuri. Anak natin? O ako? Siyempre kayong dalawa. Ikaw talaga ang talandi mo. Tayo na nga't kumain na lang tayo nitong dala mo. Kanina pa ako gutom eh. Natatawang yaya ni Luntian dito. Dapat maaga mong sinabi kanina na gutom ka na. E di kanina pa sana ako nandito. Tapos iiwan mong trabaho mo dahil sa akin? No way. Yes way, Luntian. Kahit nasa meeting ako kapag ikaw ang tumawag, agad akong tatakbo papunta sa'yo. Kagaya nga ng sabi ko, ikaw at ang anak natin ang top priority ko. Seryosang wika ni Yuri sa dalaga. Malapad na napangiti si Luntian dahil sa sinabi ng binata. Baka sinasabi mo lang yan dahil dala-dala ko ang anak mo, ang magiging tagapagmana mo. She's teasing him. Kumunot naman ang noo ni Yuri sa sinabi ni Luntian. And who told you that? Of course, mahalaga kayong dalawa sa akin. Talaga? Oo naman. Ikaw talaga kung ano-ano na naman ang nasa isipan mo. Kumain na nga lang tayong dalawa. Aya na ni Yuri. Asikasang-asikasa naman ni Luntian si Yuri na siyang ipinagtataka ng binata. Oh, may nakain ka yata at ang sweet mo sa akin ah. Pabirong tanong ni Yuri kay Luntian. Matamis lang nang umiti si Luntian. Sisimulan na kasi niya ang planong paibigan ng babaerong si Yuri Torres. Bakit? Ayaw mo ba na maging sweet ako sa'yo? Gusto mo bang umalis ka na naman dito na puro bugbog ang katawan katulad ng nakaraan? Taas ang kilay na tanong ni Luntian sa binata. Of course, ayoko nang mabugbog. Kaya hayaan mo na ako maging malambing sa'yo at baka magbagong isip ko, ikaw rin. Mabilis na niyakap ni Yuri si Luntian at ipinatong nito ang ulo sa braso ng dalaga. Gusto ko nga maging sweet ka sa akin eh. Parati mo na lang akong pinapahirapan. Siguro kakampi mo ang anak natin no. Inutusan mo siyang api-apihin ako. Gagi, sadyang mas kampi lang talaga sa akin ang anak ko no. Sana nga makuha niya ang kagandahan mo. Pero please, wag lang sana ang ugali mo, Luntian. Hoy, anong akala mo sa akin? Masama ang ugali? Medyo. O baka dahil sa hormones dahil buntis ka. Sala pag ka matutulog mamaya, bawal kang tumabi sa akin, okay? On the second thought, hindi naman talaga masama ang ugali mo. So, bati na tayo? Bawi ng binata. Nag-puffy eyes pa si Yuri kaya natawa na lang si Luntian. Kaya ng gabing yon ay magkatabi at magkayakap na natulog ang dalawa sa kama ng buntis. Samantala, masaya si Luntian dahil buntis na rin sa wakas ang kanyang kapatid na si Marikit. At ang mas nakapagpasaya sa kanya ay kakasal na ito sa lalaking mahal nito at mahal to. Sana ako rin, ikasal sa lalaking mahal ko at mahal ako. Maikling hiling ni Luntian. Congratulations, Marikit sister. Double celebration na. Buntis ka na at ikinasal ka pa kaagad. Nakangiting bati ni Luntian sa kapatid.
Kinasabot ni Henry si Luntian para sa surpresang kasal nito at ni Marikit. Nakakainis nga si Henry eh. Ura-urada, hindi mo lang ako nakapag-prepare sa kasal naming dalawa. Kahit naiinis ay may ngiti ito sa labi. Ayos lang yan, ang mahalaga kasal na kayo. Papakasal naman ulit kayo eh. Ako kaya kailan? Napaingo si Marikit. Luntian, sigurado ka pa talaga dyan sa mission mong paibigan yung babaerong Yuri na yan? Naikwento ni Henry sa akin kung gaano kababaero yang si Yuri ha. Nasuntok pala niya yan noong bago kanya pinuntahan dahil nga nalaman na binuntis ka at iniwan lang basta-basta. Sigurado na ako, sister. Naipaliwanag na naman ni Yuri sa akin na kailangan niyang pumunta sa Australia kaya hindi siya nakapagpaalam. Talaga naman daw hahanapin niya ako pagbalik sa Pilipinas. Naunahan lang siya ni Henry. Ayoko nang patagalin pa ang pagiging single ko. At isa pa, siya ang ama ng magiging anak ko. At boto rin naman ng mga magulang at kapatid ni Yuri sa akin. Siya na lang talaga ang hinihintay ko, Marikit. Kung hindi man niya ako mahal, handa naman ako maghintay na mahalin niya ako. Pero sa tingin mo, magbabago kaya siya para sa'yo? Wala ba siyang ibang babae ngayon? Mukhang wala naman. Focus nga siya sa amin ng anak niya eh. Mas mabuti kung ganun. Bakit hindi mo siya akitin? Diyan ka naman magaling, di ba? Ay, grabe ka naman sa akin, Marikit. Siyempre dalagang Pilipina pa rin ako, no? He, dalagang Pilipina ka dyan. Ikaw nga nagturo sa akin na mamikot ang bilyonaryo eh. Bilis-bilisan mo ang kilos mo, Luntian, at baka maunahan ka ng iba, ikaw rin. Wala ka bang tiwala sa akin, sister? Wala kang tiwala sa sperm ni tatay at egg cell ni nanay? Tingnan mo nga mga itsura natin, ang gaganda no? Pang bilyonaryo talaga ang beauty natin. Ikaw nga nakasilu eh, ako pa kaya ang hindi. Kaya magtiwala ka sa gandang meron ako. May kumpiyansa sa sarili na wika ni Luntian. Good, that's the spirit. I'm rooting for you, Luntian. Basta kapag ng babae ulit yung Yuri na yan, sabihan mo ko at sasamahan kitang rumespak. Nakangiting wika ni Marikit sa kapatid at niyakap nilang isa't isa. Pagkatapos ng kasal ay malungkot si Luntian dahil mag-isa na lamang siya sa apartment. Mabuti na lamang at naboluntaryo si Yuri na samahan siya. Ngayon nga ay 2 linggo nang magkasama sina Yuri at Luntian sa apartment. Nag-out of town sina Marikit at Henry para sa honeymoon. At dahil walang kasama si Luntian, kaya pumayag si Marikit na sa apartment muna tumira si Yuri. Sinamantala naman yun ni Luntian para paibigin ang babaerong binata. Kahit nakampante na siya na nagbago na si Yuri, naisip niya na mainam na ring mapaibig niya ito para happy family na sila kapag nagkataon. Honey, nakahanda ng almusal natin. Kumain na tayo, may trabaho ka pa. Malambing na yaya ni Luntian kay Yuri. Malaki na rin ang tiyan niya. 4 na buwan na siyang buntis. Ang bango naman ng honey ko. Payakap nga. Nakangiting wika ni Yuri at niyakap si Luntian. Hoy, amoy pawis pa ako. Huwag mo kong yakapin. Kahit amoy pawis ka pa, mabango ka pa rin naman eh. Ang unfair lang talaga ng mundo, no? Kahit na nga pawis na pawis ka na, mabango ka pa rin. Hay nako, huwag mo na akong bulahin pa, Yuri. Halika na't kumain na tayo. Gutom na kami ng anak natin. Okay, Master. Pabirong wika ni Yuri sa dalaga at inilalayan muna nitong makaupo si Luntian. Nagsisimula na silang kumain nang magsalita si Luntian. Yuri, may itatanong sana ako sa'yo. Ano yun? Magtanong ka lang. Sasagutin ko lahat ng mga tanong mo, honey. May ibang babae ka ba? I mean, nambababae ka pa ba? Napatingin si Yuri sa maganda niyang muka. Bakit mo naman naitanong yan? Kasi wala naman tayong relasyon na dalawa. Tanging ang anak lang natin ang nagdudugtong sa ating dalawa. Wala namang pumipigil sa iyong wag magkaroon ng girlfriend. I mean, wala namang problema sa akin kung may girlfriend ka. Ang sa akin lang, maging honest ka sa akin. What? Anong sinasabi mo, Luntian? Wala akong girlfriend at wala akong plano na magkaroon. Ikaw lang at ang anak natin ang priority ko. Para sa ikapapanatag mo, hindi na po ako ng bababae. Simula na makilala kita sa gila, tumino na ako. Pero may mga pangangailangan ka bilang isang lalaki na hindi ko maibigay. Katulad ng sinabi mo noon, wala kang naging maayos na relasyon. Mas prefer mo ang fling at fubu. No commitment and no feelings attached. At hindi akong babaeng gusto ng ganyang relasyon. Gusto ko ng seryosong relasyon, Yuri. Honey, look. That was me. That was me before I know you. Kaya huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, okay?
Gusto ko na rin namang magseryoso at bumuo ng sariling pamilya. I'm not getting any younger. Pinangarap ko rin naman na magkaroon ng sariling pamilya kahit na may pangit akong reputasyon na womanizer. Masuyong wika ni Yuri kay Luntian. Binibigyan nito ng assurance ang buntis na hindi na ito ng bababae dahil unti-unti na itong nahuhulog sa dalaga. Maaga ka ba mamaya uuwi? Imbes ay tanong ni Luntian. Paubos na kasi ang grocery natin eh. Gusto ko sanang mag-grocery. Ayos lang ba kung sasamahan mo ako? Oo naman. Nandito na ako before 3 p.m. Wait for me, okay? Huwag kang aalis na hindi ako kasama. Ayos lang ba talaga sa'yo? Baka marami ka pang trabaho o baka may makakita sa'yo na kasama mo ko. Kumunot naman ang noo ni Yuri sa sinabi ni Luntian. So, wala akong pakialam kung anong sabihin ng iba. I'm so proud na ikaw ang ina ng magiging anak ko. So don't overthink, okay? Masuyong wika ni Yuri kay Luntian. Salamat, Yuri. Salamat sa pag-aalaga sa akin at sa anak natin. Isang ngiti lang ang isinagot ni Yuri sa dalaga. Kinahaponan ay magkasama sina Yuri at Luntian sa pag-grocery. Masaya silang dalawa habang namimili. Kunin mo lahat ng gusto mo at mga kailangan mo, Luntian. It's on me. Sabi ni Yuri habang tulak ang cart nila. Talaga? Pero nakakahiya naman sa'yo. At bakit naman nakakahiya? You're my responsibility. Kaya huwag kang mahiya. At marami akong pera para bilhin ng lahat ng gusto mo. Katulad ng ramen noodles na pinabili ko sa'yo. Made in soccer yon at talagang dumayo ka pa sa South Korea para bilhin lang ang gusto ko. Ang mahal kaya ng gas ng eroplano. May private airplane si na Yuri, kaya nakakapag-travel ito kahit saan at kahit kailan ito gustuhin. Anything, basta para sa'yo, honey. Nakangiting sagot ni Yuri sabay kindat kay Luntian. Kinilig naman ang dalaga sa sinabi ni Yuri at sa pagkindat nito. Magsasalita pa sana si Luntian nang may tumawag kay Yuri na magandang babae. Yuri baby, how are you? Agad na tanong ng babae sabay yakap kay Yuri. Dahil nabigla si Yuri sa pagsulpot ng first girlfriend na si Emma, ay hindi kaagad nakagalaw si Yuri. Nilukob naman ng selos ang buong pagkatao ni Luntian dahil sa babaeng yumakap kay Yuri. I'm fine. Anong ginagawa mo rito, Emma? Malamig ang boses na tanong ni Yuri dito. Akmang aalis na sana si Luntian nang mahigpit na hawakan ni Yuri ang kanyang kamay. I'm buying some personal stuff. Anyway, can I invite you for a dinner tonight? Hindi ka ba busy? Malambing na tanong ni Emma at tinaasan lang ng kilay si Luntian. I'm sorry, Emma, pero busy ako eh. Look, my fiancé is pregnant. Wala siyang kasama sa apartment and she's my top priority. Sagot ni Yuri sabay hila sa kamay ni Luntian. Ipinulupot kaagad ni Yuri ang isang braso sa baywang ni Luntian. Oh, may fiancé ka na pala. Binalingan nito si Luntian. Halata na napipilitan lamang ito. What's your work? Galing ka ba sa mayamang angkan? I bet Emma, shut up. Agap ni Yuri dito. Pwede ba mong respetuhin ang magiging asawa ko? And I don't really care kung galing ba sa mayamang angkan si Luntian o hindi. I love her, at yun lang ang mahalaga. If you'll excuse us, marami pa kami bibilhin. Bye, Emma. Binalingan ni Yuri si Luntian. Hon, let's go. Aya na ni Yuri. Nakangangalang si Emma at nakatingin kay Yuri at kay Luntian habang magkahawak ang kamay. Tumango na lang si Luntian at nagpatangay sa binata. Wala kasi siyang masabi at nagulat pa siya sa sinabi ni Yuri. Talaga bang mahal siya nito? Tumalab na ba ang pagpapaibig niya sa babaero kahit na wala pa naman siyang ginagawa gaano? O baka sinabi lang nito yon para lubayan na ito ng Emma na yon? Hindi niya alam. Sa ngayon, ang mahalaga ay okay sila ni Yuri. Isang linggo nang nakakaraan, ngunit hindi pa rin matanong ni Luntian kung totoo nga ba siyang mahal ni Yuri. Wala na rin namang sinasabi si Yuri sa kanya. Natatakot kasi siyang mali pa lang interpretasyon niya sa mga kinikilos ng binata, na lahat ng mga ginagawa nito ay para lang sa anak nila. At kapag nakapanganak na siya, ay mawawala na ng interes si Yuri sa kanya. Dahil sa sobrang frustration ay umiyak ng umiyak si Luntian. At dahil samot-saring negatibong iniisip niya, ay hindi niya mapigilan na tawagan si Marikit. Gusto niyang may makausap. Hello, Luntian? Bakit napatawag ka? May nangyari ba sa'yo? Inaaway ka ba ni Yuri? Sunod-sunod na tanong ni Marikit sa kanya. Wala, okay lang ako. Namiss lang kita, sister. Pwede bang dumito ka muna sa apartment?
Gusto ko lang na may kausap. Umiiyak ka ba? May ginawa bang kagaguhan niyang si Yuri sa'yo? Nang babae na ba? Wala naman siyang babae. Gusto ko lang ng kausap at naguguluhan ako. Okay, sige. Hintayin mo ako dyan. Magpapahatid muna ako kay Henry. Salamat, sister. Wala yon. Magkapatid tayong dalawa, kaya dapat na nagtutulungan tayo. Hintayin na lang kita. Bye. Ingat ka at buntis ka rin. Bye. Paalam na ni Marikit kay Luntian. Malalim na bumuntong hininga si Luntian at naupo sa sofa habang nakatitig sa kawalan. Mabilis na dumating si Marikit sa apartment ng kapatid. Mabilis na niyakap ni Luntian ang miss na miss ng kapatid. Shh! Huwag kang umiyak. Makakasama sa baby mo yan, Luntian. Saway ni Marikit sa kapatid na nagsimula na namang umiyak. Marikit, paano ba malalaman kung mahal ako ni Yuri? Umiiyak na tanong ni Luntian sa kapatid. Luntian, hindi ba't may kasabihan na action speaks louder than words? Ano bang pinapakita ni Yuri sa'yo? Sweet siya, maalalahanin. Parati niyang sinasabi na priority niya kami ng anak niya at hindi na siya tumingin sa ibang babae. Ramdam ko ang halaga namin sa kanya. Oh, ayun naman pala eh. Anong iniiyak mo? Kasi baka ginagawa niya lang ang mga ganong bagay dahil sa anak namin. Sira, akala ko ba ikaw ang mas nakakaalam sa atin kung paano malalaman kung may gusto sa'yo ang isang lalaki o wala? Bakit mo kang nagbubulag-bulagan ka pa sa nararamdaman ni Yuri para sa'yo? Natatakot lang naman kasi ako, Marikit. Hay nako, sumagal ka. Nandito ka na eh. Malapit ka na sa finish line, kaya kapit lang. Pagpapalakas loob ni Marikit sa kapatid. Salamat ah. Ngayon ay nalinawan na ako. Nakangiting pasasalamat ni Luntian. Wala yon. Alam mo namang ang lakas natin sa isa't isa, hindi ba? Tama ka, sister. Mahal kita. At mahal na mahal din kita, Luntian. Nagyakapan ang dalawa habang parehong masaya ang kanilang mga puso. Kinabukasan ay hindi na namulatan ni Luntian si Yuri sa kama. Akma siyang babangon nang makita niya ang sulat sa may kama. Kinuha niya yon at binasa. Honey, may importante akong gagawin ngayon, kaya maaga akong umalis. Please kumain ka ng marami. Tinawagan ko na rin si Marikit para sunduin ka mamaya. Sa labas tayo magdi-dinner. May damit akong binili para sa'yo. Please, yun ang isuot mo. Nagmamahal, Yuri. Napangiti si Luntian nang mabasa ang sulat sa kanya ni Yuri. Dahil sa sulat na yon ay excited siya sa dinner date nila ng binata. Kung pwede lang niyang hilahin ng oras ay ginawa na niya. Kinahaponan ay pumunta nga sa apartment nila si Marikit. Magbihis ka na at ihahatid ka na namin ni Henry sa restaurant kung nasan si Yuri. Nakangiting wika ni Marikit sa kapatid. Okay, excited na rin ako. Masayang wika ni Luntian at mabilis na nagbihis ng damit. Habang si Yuri naman ay kinakabahan sa proposal na gagawin niya. This is his first time. Ayaw niya ng patagalin pa at gusto na niyang maikasal na sila ni Luntian habang hindi pa ito nanganganak sa kanilang panganay. Hey son, relax. Mukha kang manganganak eh. Biro ng ama ni Yuri sa kanya. Dad, how can I relax? Paano kung hindi magpakasal si Luntian sa akin? Anong gagawin ko? Nininervyos na tanong ni Yuri sa ama. You need to risk, Yuri. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman ang kanyang sagot? Tamang yung ama, Yuri. Just relax. Hintayin mo na lang si Luntian. Ilang minuto na lang at darating na sila. Kaya ayusin mo yung sarili mo. Sabi ng ina ni Yuri. Inayos nga ng binata ang kanyang sarili hanggang sa dumating ang babaeng nagpabago ng kanyang paniniwala. Nagulat si Luntian nang makita ang pamilya ni Yuri. Maging ang kaibigan niya na si Marge ay nandoon din sa restaurant. Napapalibutan ng iba't ibang bulaklak ang buong restaurant. Ang romantic ng ambience ng paligid. Ngunit mas nagulat si Luntian nang makita si Yuri na nasa malapit sa wedding ark. Anong nangyayari, Marikit? Tanong ni Luntian sa kapatid. Congratulations, Luntian. Deserve mong maging masaya. Mahal na mahal kita, sister. Naiiyak na wika ni Marikit sa kapatid at niyakap to. Aha, hindi kita gets. Ngayong gabi, kakasal ka na kay Yuri. Ano? Bakit hindi ko alam? Surprise nga eh. Tayo na't naghihintay na si Yuri sa'yo. Nakangiting yaya ni Marikit sa kapatid. Sina Henry at Marikit ang naghatid kay Luntian papunta sa may wedding ark kung saan naghihintay si Yuri. Hinalikan ni Yuri sa noo si Luntian.
Alagaan mo ng mabuti ang kapatid ko, Yuri. Kapag pinaiyak mo yan, lagot ka sa akin. Bilin ni Marikit kay Yuri. Don't worry. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. I will love her and our baby for the rest of my life. Nakangiting sagot ni Yuri. Hanggang sa sinimulan na ng judge ang kasal ng dalawa. Nang matapos na sumagot ng I do sina Yuri at Luntian, ay nag-kiss na ang mag-asawa. Isa-isang na-congratulate ang mga bisita sa bagong kasal. Niyakap ni Yuri si Luntian. Honey, alam kong hindi ko nasabi na mahal kita. Pero ngayon sasabihin ko na. Mahal na mahal kita, Luntian. Simula nung may nangyari sa ating dalawa hanggang sa malaman kong buntis ka, mahal na kita. At crush na kita nung gala night pa lang. Sorry kung naging torpe ako. Hindi kasi ako sanay manligaw o kaya ay magsabi ng nararamdaman ko. Sana mapatawad mo ako. Pahayag ni Yuri kay Luntian. Mahal na mahal din kita, Yuri. Natatakot din ako at baka ang pagiging sweet mo ay dahil lang sa anak natin. At saka iniwan mo nga ako nung unang beses na may nangyari sa atin. Plus the fact na babaero ka. Kaya takot akong tanungin ka kung mahal mo ba ako eh. Basta ginawa ko lang ang lahat para mapaibig kita. Well, I already explained kung bakit hindi mo ako nakita ng gabing yun. Save the bell na nakilala ka ni Henry. Dun pa lang, naniwala na agad ako na meant to be tayo. Nagbago na ako para sa'yo, Luntian. Ganun kita kamahal. Maswerte ako at napapayag ko si Marikit na gawing possible ang kasal natin na to. Ginaya mo naman si Henry. Magkaibigan nga kayo. At magkapatid naman kayo ni Marikit. Biro nito sabay pisil sa namumulang pisngi ni Luntian. Hindi ka man lang nanligaw at nag-propose sa akin. Nagtitipid ka ba, Yuri? Nakalabing sabi ng buntis. Honey, araw-araw kitang nililigawan simula nung muli tayong magkita. At huwag kang mag-alala dahil papakasalan kita tuwing anniversary natin. Grabe yun. Taon-taon talaga. Okay na ako sa kasal natin ngayon. Eme ko lang naman na nagtatampo eh. Pero ang totoo, maiihi na ako sa kilig kanina pa. Mahal din kita, Yuri. Mahal na mahal. Thank you for tolerating my tantrums at pagkaisip bata minsan. Gaya ng pagtanggap mo sa akin, Luntian. Mas tanggap ko kahit na ikaw ang pinakamakulit at pinakamahirap ispilingin na babae sa mundo. Dahil mahal kita. Naglapat ang labi ng mag-asawa na puno ng pagmamahal ang kanilang mga puso. Makalipas ang 5 taon, ay mas naging matatag pa ang pagsasama ng mag-asawang Yuri at Luntian, kasama ang kanilang triplets na puro lalaki. Hindi rin sila makapaniwala na triplets pala ang pinagbubuntis ni Luntian, kaya pala sobrang tako niya noong buntis pa siya. Nasa kusina si Luntian at nagluluto nang may yumakap sa kanya mula sa likuran. Alam na kaagad ni Luntian kung sino ang yumakap sa kanya. Ang bango naman ng asawa ko. Anong niluluto mo? Malambing na tanong ni Yuri kay Luntian. Adobong manok, afritada at chop suey. Your favorite? Nakangiting sagot niya. Wow, kaya mas lalo kitang minahal eh. I love you, honey. Now and forever. Thank you sa walang sawang pag-aalaga sa amin ng mga bata. And I love you too, honey. Mahal na mahal kita at ang ating mga anak. Ang swerte ko naman sa'yo, may Luntian. Thank you for making me fall for you. Nasa punto na ako ngayon ng buhay ko na sobrang kontento. Swerte tayo pareho sa isa't isa, Yuri. Ano ka ba? Lumapad ang ngiti ni Yuri sa asawa at hinalikan sa mga labi. I promise to love you forever, honey. Tunay nga namang ang pag-ibig ay hindi kailangang hanapin. Dahil minsan ay kusa na lang itong darating sa buhay ng tao. At ang isang tao ay pwedeng magbago kapag nakita na nila ang taong makakasama nila sa buong buhay. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.